Hello, Cupbearer, Mami Archer here. At ngayon pong hapon, habang nag-aantay kami ng pagsusundo sa aming mga anak, inaya ko yung aking mga kaibigan na magulang na pumunta doon sa aming school garden at mamili ng mga gulay na pwede naming ulamin ngayong hapunan. So, ang binili ko is pechay. At ito nga po, nakikita ninyo na aking binubunot. Pero before ako magbunot dyan, nagpaalam muna ako doon sa mga bata kung yan ba ay hihilahin ko o puputulin nila dahil sila po ay merong mga hawak na kutsilyo. Ang kagandahan po kasi kapag tayong mga magulang ay sa school garden namimili ng mga tanim doon, nakakasuporta po tayo doon sa school garden because yung mga kinikita doon, yun po ay pinampapaikot din po nila. Binibili nila ng mga pataba. Pero ang kagandahan, itong school garden po natin, yung mga batang nagtatanim, sila din po yung binibigyan ng kanilang mga advisor or ng kanilang advisor na si Sir Bonsi ng mga tinanim nila. Kagaya po ngayon, harvest time nila. Actually, Friday pa lang nakita na po namin, nakita na din ng ibang mga magulang na yung mga bata ay may dalang tigi-isang plastic ng pechay na punong-puno. Tapos talagang ang pipintog, ang healthy ng mga pechay. Kaya po nakakatuwa dahil nga syempre pinagtanim yung mga bata, parte yun ng kanilang pag-aaral. At kapag anihan na, sila rin po yung nakikinabang doon. Mamaya po makikita po ninyo yung picture at video ng mga bata na sila po ay tinutulungan at binibigyan ng kanilang advisor ng bunga ng kanilang pagtatanim. So, dahil nga hindi ako masyadong marunong na magbunot-bunot niyan, pag winagayway ko, nalalaglag yung mga dumi doon sa ibang mga dahon. Buti na lang, meron nga pong hose, kaya yun, nilinis ko na lang din. At syempre po, ang nakakatuwa ay habang kumukuha ako niyan, yung iba ko pong mga kaibigan, dumating si Ate Jelay, dumating siya, to si Ate Claire, kumuha na din po ng mga gusto nilang bilihin doon sa school garden. So ayan po, talagang nilinisan ko kasi syempre, iuwi po ng mga bata yan para hindi naman madumi, hindi madumihan yung mga uniforms nila, palda at saka yung kanilang mga pants. Tapos, ang isang bata po dyan, talagang tinulungan niya ako. Sabi niya, ate, gusto niyo po, tanggalin ko na po yung ugat. So, sabi ko naman, sige be, kasi para hindi nga naman madumi kapag kinilo. So, nakakatuwa si kuya. Thank you sa'yo and shout out sa'yo dahil talagang tinulungan po niya akong matanggal yung mga dirt nung aking mga binunot na pechay. Siya po ay estudyante din po ni Sir. At ayun nga, tinuturo ko nga na yung mga bata, doon sa kabilang side naman po sila nagbubunot or nag-aani ng mga pechay na ipamamahagi nila doon sa kanilang mga kaklasmate. Tapos, ang mga binili ko dyan sa school is yung kamatis, siling pansigang, at saka yung talong. At the same time, binigyan ako ni teacher ng ng ilang pirasong sitaw, six na strand ng sitaw. So, dahil ako nga ay magsisinigang, kaya talagang nakakatuwa kasi ang kaibahan po ng bibili tayo doon sa palengke is mas fresh po dito sa school garden. Imaginein po ninyo, wala pang 30 minutes, luto na natin to because yung ating mga bahay naman is nasa paligid lang din po ng eskwelahan. And I highly recommend and encourage talaga yung mga kapwa magulang na nakikita ko sa school, kahit po hindi ko sila kilala, na pag narinig kong nag-uusap-usap sila, o kaya naman kahit hindi ko naman sila naririnig na nag-uusap-usap, basta po makita ko sila na kumpul-kumpul doon at may pagkakataon ako na makapag-build ng rapport, sinisingit ko na pwede kayong bumili sa school garden ng mga gulay na nandoon. So, ang thinking pala ng mga magulang doon sa school is bawal. So, hindi po bawal bumili sa school garden ng mga halaman na tinatanim nila. Yes po, nakikita po ninyo na yung ating mga estudyante ay may daladalang mga gulay. Yun po ay dahil bigay po yun ni Sir Bronzy sa kanila. Pero hindi po pinagbabawalan yung mga magulang na bumili doon sa school garden. Katulad po nito, pagkatapos kong kumuha ng enough na kamatis na kailangan ko, kumuha naman po ako nung kailangan ko naman na siling pansigang. Actually, nabawasan yan dahil kami po magkakaibigan, kapag may mga nabili nga kami doon is, uy, pahingi ako. Nagtutulungan na lang din kami, nagbibigayan na lang din kami. So, nakita nyo po kung gaano kalulusog yung ating mga halaman doon sa school garden. Alagang-alaga talaga yan nila, sir.
pang tinola is the best po yan. No? So, yan pong nakikita nyo naman na maliliit, bok choy, kangkong, at saka yung isang nalagpasan natin is lettuce. Patubo pa lang yun mga yun, ano. So, I highly recommend guys, no, hindi po bawal bumili doon sa school garden. Kung hindi nyo po alam kung paano po sila i-approach, again po, meron lang pong maliit na aso doon sa, hindi naman siya kaliitan, pero para sa akin maliit siya kasi malalaki nga yung aso namin, yung mga chow-chow namin before, ano. Basta po meron pong aso sa school garden, tumawag lang po kayo kay Sir Bear. O kaya po kung may makita kayong mga bata doon is magpa-assist na lang din po kayo para may introduce po kayo doon kay Sir Bear, ano. Tapos po, yun po, pwede na po kayong bumili sa school garden ng mga halaman na available po doon. Yung presyo po ng halaman natin sa school garden is halos presyo lang din po ng sa palengke. Ako po personally, taon na po akong bumibili dito sa school garden natin. Mas mura po sa school garden ng 5 to 10 pesos. Bukod doon, fresh pa po yung ating mga nakakain. Kaya nakakatuwa, di ba? Yan po, nakikita ninyo na talagang galing po sa pagtatanggal doon sa puno yung ating mga yung ating mga biniling halaman or yung ating mga biniling gulay. So, imagine ninyo, nag-aantay na din naman kayo sa school. Dumaan na kayo sa school garden at doon na kayo bumili ng inyong mga pang-ulam. Sa hapunan o kaya naman po kung gusto nyong pang-almusal sa umagahan. Healthy po at napaka-organic po nung ating mga halaman sa school garden. Kaya po doon sa mga magulang na nakausap ko, no, hindi po bawal na pumunta po doon sa school garden. At pwede po kayong bumili. Welcome na welcome po kayo dyan. Basta po magtawag muna kayo para po hindi po magugulat yung ating aso doon, no? Yung guard na aso doon sa school garden natin. At yun po, meron pa po diyaang mga talong, siling pansigang, may mga kamatis po, marami pa rin po sa mga kamatis natin ang pahinog pa lang. Pechay, may bagong tanim po na lettuce, bok choy at saka kangkong. So yun po yung mga susunod po na batch ng halaman, ano. Tapos may pinya po dyan pero wag po natin pag-interesan yun dahil meron po yun pangalan. Meron pong basil, kung kagaya ko po kayo na nagpapasta, is napakasarap po ng basil, ano, at napakahirap din pong hanapin ng basil. Kaya, ayan po, yung nakikita nyo yan, yung parang dry na puno na yan. Meron din po palang mga siling labuyo, at saka dito sa side na to, ano ba yung nakita ko, yung nilalagay sa munggo, yung alugbate, tapos marami po tayong tanglad, meron po ang sitaw also. Ayan, kukunin ko na yung aking mga kinuhang kamatis. At ito po yung sinasabi ko sa inyo na yung mga bata po na nakita ninyo na may dala-dala pong mga gulay, yan po ay galing talaga sa school garden. At nakikita po ninyo si Sir Bronzy po ay talagang ina-assist po yung mga bata. Simula't simula hanggang dulo po, hanggang makalabas po yung mga bata ng garden, talaga pong inaalalayan po sila ni teacher, ano. Tapos yan po, pipiliin nila yung mga gusto nila. Ayan, pinicturean ko na din po sila para, ayan, masaya, meron may remembrance at nakakatuwa. At syempre, ang aking team ay kanya-kanya na kaming alis. Sabay-sabay talaga kami umaalis, ano. So, para kami mga bubuyog. So, pag uwi sa bahay, syempre, nilinis ko na kagad yung ating mga hinarvest na gulay sa garden. Ayan po, pechay, talong, sili, kamatis, at yun nga po, binigyan ako ni teacher ng 6 na pirasong strand. Madami pa nga siya dapat ibibigay, kaya lang, okay na yun. Kasi, enough na lang naman yung kailangan ko, no? So, yun ang kagandahan. Because, bibili ka sa palengke, mas mahal ng konti, wala pang bonus, tos hindi pa fresh. Dito po sa school garden natin, bumili kayo sa school garden natin, bukod sa fresh na, mura, pwede pa din po tayong makakuha ng kahit na konting libre because talaga pong si sir, nagbibigay siya ng mga, may kamatis dyan, meron dyang sili, kagaya po ng sili, hindi na po pinabayaran yon, plus yung tanlad nung aking kaibigan, hindi na rin po yun pinabayaran. Wala pong libre sa palengke, no? Mas ang maganda lang po, panatilihin din po natin na pag lumakad tayo, iwasan natin matapakan natin yung kanilang mga pinaghirapang itanim, maging malinis po tayo. At napakalaking tulong din po yun sa school garden natin kapag doon po tayo bumibili ng ating mga gulay, no? So, ito po, nakikita po ninyo, nagluluto na ako ng sinigang na manok, pero imbis na
kangkong, pechay po yung nilalagay ko. So, ito namang luto na to, natutuhan ko to doon sa aking hipag, no? Sabi ko, ano to? Anong luto to? Sabi niya, sinigang. Kaya lang kasi ang nakita ko ngang gulay is pechay. So, doon ko siya nakita na, pwede pala. That's why, yun yung ginawa ko naman ngayon para sa amin. At ang nakakatuwa po dito is napakasarap po talaga niyan kasi nga, manamis-napis dahil nga po fresh, no? Tapos ang lutong talaga niyan. At syempre, ito po yung mga picture ng ating mga estudyante. So again, I highly recommend and encourage each and every one of us, especially po sa mga magulang, na suportahan po natin ang ating school garden. Like and share our videos at tapusin po natin ang school year ng masaya. God bless everyone!